No need to wait, kids. You need not switch channels. Sit back, relax, and join Kuya Bernard in this week's edition of Once Upon a Saint. Yes! Woo! Magandang araw sa inyo, mga kaibigan. Kami tuloy-tuloy na sa inyong mga tahanan. Ang inyong lingkod, si Brother Bernard Factor Canyaveral. Nag-aanyaya. Kami po ay samahan sa ating palatuntunang Once Upon a Saint! Yay! 2 dekada na patuloy po sa gawain na maipahayag ang mga salita ng mga totoong tunay na superheroes ang walang iba kung hindi ang mga banal. Yay! At syempre, kasama pa rin natin ang mga mag-aaral, ang mga kabataan mula sa Tunsuya Elementary School at ang mga ilan namang mag-aaral mula sa Newgan Elementary School. At sila pong lahat ay mga kabataan ng parokya ng San Antonio de Padua na ating matatagpuan sa Alright! Yes! Again, maraming salamat po kay Father Benedict John Cervantes at sa lahat po ng inyong mga parishioners sa pagbibigay po sa amin ng pagkakataon na makapag-shooting dito sa inyong lugar. Thank you very much po. At syempre, alamin din natin sa mga bata kung ano masasabi nila tungkol sa kanilang parokya. Unahin natin si ate. Yes, ate. Ang aming parokya po ay may Sunday Children Mass tuwing ika-4 ng hapon. Marami po natutuwa dito dahil marami pong games at activities, kaya naman maraming dumadalong bata dito. Uy, umaattend ka rin ba niya? Opo. Wow, what do you get from it? Ano po, lessons po about God. About God. Talaga. Napakaganda naman itong nene na ito. Kamukha ni Margaret, no? At ano masasabi mo? Yung mga games ka mo, ano mga games din meron? Ano po, tulad na lang po nung sila Ma'am Angie po nagtatanong po about God and kailangan po namin sagutin. Masagot, ha? At nasasagot mo naman. Opo. Ilan ang 10 utos ng Diyos? Yung 10. Thank you very much, ate, ha? Uy, si Kuya naman. Si Kuya, ano masasabi? Kuya, yes, go ahead. Nagpapasalamat po ako Sa pong patron. sa patron ng San Antonio de Padua. Dahil? Kasi po, yung mga wish ko po nagkanto na... Gumaganyan talaga tayo. Ang mga panalangin mo nagkakaroon. Ang mga Tingnan nyo naman mga kapanalig, ha? Tingnan mo, gwapong-gwapo. Kamukha rin ni Ganggolfus, di ba? Malapakan natin si Kuya. Thank you, ha? Kuya, si ano? Ang masasabi ko lang po dito na yung kapistahan po niya malapit na pong magdaos. Sa June 13 po yung June kapistahan 13, ng pong San Antonio. Yung mapaghimala po kasi yung San Antonio kasi po nagdasal po yung mama ko tapos nagdasal tapos yung hika niya po bigla pong gumalo. Ang hika? Opo. Wow, wala na siyang hika ngayon sa pagdarasal. Uy, ang galing, ha? Kasi po may pagtitiwala po siya sa Panginoon. Nagtitiwala. Ikaw naman, anong prayer mo kay San Antonio de Padua? Yung lagi niya pong gabayan yung family namin na maharap po yung mga pagsubok na maharap. Talaga. Ang ananay mo ba? Saan nagtatrabaho? Wala po trabaho Ang tatay mo? sa SM Manila po. Tapos ilang kayo magkakapatid? Isa lang po. Ikaw lang ang isa. Talaga, ha? Wala namang madadagdag dyan. At ikaw ay honor sa inyong eskwela? Minsan po. Minsan. Napaka, humble. Palakpakan natin, ha? Si Ate. Anong pangalan mo, anak? Antoinette po. Antoinette. Oy, thank you very much, Antoinette, ha? At si Kuya, ha? Cedric at si Ate Zenia. Naku, nakakatuwa itong mga bata na ito, ha? Si Zenia, anong gusto mong maging paglaki mo pala, anak? Architect. teacher po. Teacher. Uy, palakpakan natin, ha? Hindi lahat, eh. Antoinette, ikaw naman, ano? Chef, tagaluto ka, ha? Doon ka lahat, ha? Nako. Kayo ba, anong mga pangarap ninyo paglaki? Nako, sino ang gusto maging santo pagdating na araw? Uy, di ba sabi ko last time, lahat tayo ay tinatawag na maging banal. Kaya lahat tayo ay dapat na maging banal at maging santo sa pagdating ng panahon. Kagaya ni Saint, anong pangalan ng santo natin? Saint Gangolfus. Taga saan siya? Burgundy, France. Ano natatandaan nyo sa kwento niya? Ano natatandaan? Si Saint Gangolfus ay
may asawa. Ang pangalan ng asawa ay Margaret. Anong trabaho niya? Siya ay isang sundalo. Mayaman ba sila? Opo. At nag-iisang anak. At eto na, handa na ba kayo para sa ikatlong kabanata ng kanyang totoong buhay? Maupo na tayo na mahusay dahil narito na ang kanyang kwentong banal. Una, ayaw ni Margaret na magpunta sa... Bakit? Ano sa palagay nyo? Bakit ayaw niya magsimba? Di ba may mga tao na ayaw magsimba? Kuminsan, gigisingin mo pa, pipilitin mo pa, katabi na lang ng simbahan, ayaw pang pumunta ng simbahan. Pero pag pupunta sa mall, mabilis. Pag pupunta sa internet, mabilis. Pag pupunta sa barkada, mabilis. Pag tinatawag ng Diyos sa simbahan, ang bagal. Di ba? True or false? True. Sino-sino yon? Oh, ayaw tumaas ang kamay. Anyhow, totoo po yan at binabanggit ko. Ayaw ni Margaret. Perhaps may sarili siyang dahilan kung bakit. Pero isang araw, nagulat nga itong si Gangolfos dahil gising, 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 oy, gising, gising. Ginigising. Gisingin mo nga, Margaret. Gisingin mo. Ginigising. At sila pupunta? Sa simba. Bakit? Nagulat siya. Araw ng Sabado, wala namang simba. Pero, sinunod niya si Margaret. Pumunta sila ng simbahan. E di siyempre, sarado naman yung simbahan. At dahil may dumating at hinggit sa lahat, ang may-ari ng lupain ay si Gangolfos, lumabas yung pare. Tatawagan natin ang pangalan na ito ng pare na si Jean Baptiste. Anong pangalan ng pare? Jean Baptiste. At bagong pare, pagbukas ng pito, sabi niya, Sir Gangolfos, magandang araw po. Sabi ni Margaret, oh, Gangolfos, gusto ko makilala mo, si Father John Baptiste. Magandang araw po. May kakaiba sa itsura ni Father John Baptiste. Ano kaya ang itsura ni John Baptiste ng pare? Anong hula mo? Ha? Siya po ay gwapo. Oh, talaga. Gwapo si John. Mataas, hindi matipuno, pero slim, maputi at ang gwapo ng mata. Magandang araw po, Sir Gangolfos. Magandang araw naman. Matipuno rin si... Father, maraming kailangan. Si Father John Baptiste. Kailangan ipagawa ang simbahan. Kailangan natin tumulong sa simbahan. Kagaya nito, ginagawa ang ating simbahan, kaya pinakita niya ganun. Kailangan po nating ipagawa ang simbahan dahil malalim. Sabihin mo sa akin, magkano ba ang... At nag-uusap sila at nagbabalik ko kami. Father John Baptiste, thank you. Maraming salamat. Umuwi na sila. Mga bata, sabihin niyo sa akin ang dahilan kung bakit gustong biglang-bigla na magsisimba. Isa-isa lang. Dahil? May gusto po siya kay Father. Ay, may gusto kay Father. Ba? Papaano yan? Uy, nangyayari yan, di ba? Na minsan, ang gwapo ng pare, di ba? Maraming nagsisimbang kabataan, di ba? Kunyari, magkukumunyon, di ba? Pero nakatingin sa pare, nangungumpisal ba? Nako ha. So hindi na iiba ang panahon ni Gangolfos sa ating panahon. At nagkataon na ito pang si Margaret ang nagkaroon ng gusto sa pare. Gangolfos, kailangan ko magpunta sa simbahan. Bakit? Kailangan natin puntahan kasi meron daw proyekto si Father John Baptiste. Kailangan tumulong sa mga mahihirap. Alam ko, gusto mo sa mga mahihirap. Kaya punta ako. Sige, punta ka. Punta na naman siya. Sumunod na araw, saan ka pupunta, Margaret? Pupunta ako sa simbahan. Kailangan kawain kami. Sa simbahan. Ikaw hindi ka na nagsisimba. Ako ano nagsisimba.
Bay, araw-araw nagsisimba kahit walang simba. Isang araw, isang hapon, tapos na ang orasyon, mag-isang kumakain si Gangolfos. Tinawag niya yung kanyang maidservant, si Lola. Hindi yung matandang Lola, kundi Lola. Lola, nasaan si Margaret? Lumapit yung maidservant. Nasa simbahan. Alam mo naman, lagi yun sa simbahan. Napapansin ko nga, parati siyang nandoon kay Father John Baptiste. Ano masasabi mo? Hindi umiimik si Lola. Lola, kinakausap kita, magsalita ka. Huwag ka munang umiyak. Sabi mo bakit ka umiiyak? Lumapit ka sa akin. Lumapit si Lola. Lola, matagal ko na itong napapansin. Subalit ay... Magsalita ka. Ano yun? Harinawang, huwag kayong magagalit sa akin. Subalit, nagtataksil ang inyong asawang si Margaret. Bugong. Ano ulit yun? Bugong. Mga bata, matutuklasan ni Gangolfos ang bagay na ito. Ang malaking iskandalo, nung mga panahon na yon, pinapauna ko na sa inyo, ay nagkagusto siya sa isang pare. Ano kaya ang mangyayari? May katotohanan kaya ang sinasabi ng kanyang maidservant na si Lola? Yan ang ating tutuklasin sa teleseryeng Kasaysayan ng Isang Tunay na Banal. Nangyari 700 AD doon sa Burgundy, France, ang totoong buhay at pakikipagsapalaran ni Saint Gangolfos. Abangan nyo lang. Pero bago tayo tuloy magpaalam, iniiwan po namin sa inyo ang mga kataga ng ating founder, servant of God, Father Patrick Peyton C.S.C. to always pray. And pray as a family because the family that prays together stays together. And a world at prayer is a world at peace. Lahat ng yan dito lamang sa Once Upon a Saint. Hey! Woo!